ang kilo. Kilo kaya? 800. 800 guys! For today's video nga, isasama ko naman kayo sa palengke dito sa aming bayan sa Libmanan, Camarines Sur. Tayo ay mamimili ulit ng mga gulay naman this time, pang ulam-ulam. Araw nga ng palengke dito, kaya siguradong mga sariwa ang mga gulay. Pinse. Sibuyas. 40 ang 1. Pareho lang. 40. Bali, 160 nga ang kilo ng sibuyas at saka ng bawang. Kukuha lang tayo ng mga pag isang linggo lang para next week ulit tayo bibili kapag sariwa na ulit. Palengke day na ulit dito. Hirap naman kasi kapag nagtambakay baka masira lang. Pag namimili kami talaga ay pang 1 week lang guys. Pati mga gulay. Sa patatas eh. 140, 35, 140. Ano ba nalagyan natin? Kapag namimili nga kami ay iniisip ko na kung anong luto ng mga yon at ito pang mga ihahalo natin. Kumbaga iniisip ko na yung mga menu na pwedeng maluto to sa mga binibili ko. Hindi nga dito katulad ng Hong Kong na sobrang madaming gulay na pagpipilian. Kung ano yung nandyan, yan lang yung nanditong gulay guys. 100 ang kilo guys. Nung nasa Hong Kong ako, $5 lang to $10 meron ka ng mga gulay. Iba-ibang mga gulay pa. Madami ka nang mabibili sa $100. Tapos marami ka pang pagpipilian ng mga gulay na sariwa. Dito pa ulit-ulit ka lang yan at yan. Alin po ang 15 ining talong? Yung nasa ilong tali, 20 ang ano. 20 ang 1/4. 80 ang sarong kilo. Ang palaya po. Ang palaya sa tapos ni 100. Yung binili nga natin ay pang 1 week lang guys. And ito yung mga nabili natin. 262. So may sukli pa tayo sa 500 pesos pang grocery naman. Pang bili ng sabon. At mga iba pang gagamitin sa bahay. Dito naman tayo sa bilihan ng toyo. Ito favorite kasi ito ni Ella. And maganda to guys sa bata. Nung buntis ako sobrang hilig ko din sa dilis. Maganda rin yan kapag buntis. Yung dilis po ipiprito lang. Or lagyan nyo rin ng konting asukal. Masarap siya guys papakit. Ito isang baso dyan ay 20 pesos. Ayan si Ella. Pag nabili kami dito yan agad ang itinuturo niya. So, 50 ang 1/4. 50, 1/4. Opo. Dito, sa ganito. 20, 60 natural. Ang kilo niya, 240. 240. Tapos yung mga ganito, Eh, same lang din. 60 ang 1/4. 240 man ang sarong kilo. 240 guys. Halos parehas naman. Inite, ay masiram ni. Yan, tilang po eh. Anong grano ni? 90. 90 edi grano. Ha? 360. 360 guys ang kilo, grabe. Favorite namin to dito sa Bicol. Ang mahal na pala, ano? Eh, sa 60 man. Ang kilo. 240. 240 ang kilo guys. Oh. Masarap din to. Pero yung mas maliit nito masarap. Makakain mo yung ulo. Sa tinapa, kilo pa? 200 ang kilo. Ano? 200 ang kilo. May galunggong man. Ayan, gura na sa galunggong. Ano? 110. 110. 1/4. 1/4. Gura anong kilo kaya yan? 440. 440 guys. OMG. Ini. Ayan. Maganda naman. Galunggong daw yan. Oh, alam niyo na. Ay, may ano pa ulam ko yung nasaro. Ayun, kasi dito. Gura ano ang kilo kaya ito? 320. 320 naman ito guys. Opo, Masarap ini din. abo. Abo, yun. Masarap din yan. Gura anong kilo kaya yan? 200 ang 1/4. 800. Sa'yo, mother. Ha? Mother, 110 ang 1/4. 200 ang 1/4. 1/4 lang? Oo, 200. Gura anong kilo kaya? 800. 800 guys! OMG! Pero masarap man yan. Pero ang pinaso lang kayo ng 1/4. Dako lang. Grabe. Oo. 800 ang kilo. Saan Pinakamahal. kaya? Pinakamahal sa gabos ano? Dahil man, ini, mga arkani boneless. Kaso dikit na lang kaya. Grabe. 800. Sige, salamat. At bumili rin tayo ng egg. Itong 10 pesos ang isa para medyo malaki-laki. Malita kasi yung 9 guys. So, bili tayo ng 10. 100 pesos yon. Kay Ella lang yon. Baka ano lang. Dalawa kasi sa isang araw ang kinakain niya eh. So, 5 araw lang yan. We are home guys. And bumili rin pala kami nito. Yung ilalagay na sa pili. Nanguha kasi ulit kami ng pili. So, ito yung sangkaka. Kumbaga baon na minatamis. Ang Tagalog yata nito. Sa Bicol, sangkaka siya. So, gagawa ulit kami ng santan. Bukas siguro. So, ayun lang muna yung ating video. Ligpit-ligpit lang. And then, kain na tayong dinner. Bye! Thank you for watching! Oh, dito, sa baba. Sige. Huwag nang umiyak. Malapit na matapos. Oh, sige. Kaya mo yan. Ayun talaga. Ay, isa na lang.
Oh, galing ah. Oh, yung name mo lalagay mo din. Oh, paano yung name mo? Ito. Yan. Wala mo lang na magsulat ng pangalan. Dikit-dikit mo lang dito para ano, wala nang space diyan. Tuldok. Oh, L. A. Wala ka ng A. Saan mo nalalagay ang A? Oh, galing. Elpa. Ang pangalan niya. Elpa. Gagawa din naman siya guys, pero iiyak muna. Ayun yung mga ginawa niya ngayon, letter O at saka letter P. Siya naman nagsabi niya na yan daw yung assignment niya. At least gumagawa kahit umiiyak. Nahirap kami magbalat nitong pili. Naku, buti na lang na dyan si Father. Ganyan lang pala kadali. Ito nga yung way namin dati na pagtatanggal ng shell nitong pili. As in, bato talaga. Ang hirap kasi kapag itak yung gagamitin mo na kung baka daliri mo maputol. So, sobrang tigas nga ng shell. Tignan nyo naman, naputol na yung bato, yung shell hindi pa rin nabubuksan. Ang satisfying nga pagkatapos mong pukpukin ng bato tapos buo mo pa rin nakikita yung laman nito. Ay, ang sarap. Kung nakapunta ka na nga dito sa Bicol tapos hindi mo natikman ng pili, ay naku po, magsisisi ka talaga. Masarap to guys, lalo na mamaya lulutuin natin yan. Yun, naku, napakasarap na dessert. Pwedeng ipalaman sa tinapay. Minsan nga, inuulam pa namin yan. Sadya lang talagang mahirap buksan, mahirap makuha yung pinaka-nuts niya dahil nga dito sa shell. Pero meron pa yan pinakabalat ha, hindi pa yan. Meron pa po yan malambot na balat na pwede rin kainin kapag nilabon. O, diba? Sobrang dami niyang balat. Pero amazing talaga yung pagbabaak ni Papa. Grabe, nakakatuwa. Buo mo talagang makikita yung mga loob. Tansyadong-tansyado niya yung pagtataga ng itak. Ano? Ang galing. Kasi kung kami lang magbabaak nito, naku po, durog-durog talaga. Wala kaming mapapakinabangan. Buti na lang nautusan natin si Father. Sinisipag siya ngayon. Kunti pa nga daw yan eh. Sabi niya, kunti pa yan. Ako. So, ayun, maghanap pa kaya tayo para dagdagan natin. Kinukulang pa kay Papa yan eh. Hop, nasobrahan. Tuwa nga sa apo niya dahil tumutulong daw. May tagalagay dun sa kahoy. Naku, sabi ko naman ay mag-ingat baka mamaya yung kamay na yung mataga. Dahil nga si Ella yung pinakamaliit dito kaya ayan, kinagigiliwan ang buong barangay. Char, buong barangay. Magkakatabi lang kasi kami ng bahay dito na magkakapatid. Isang ano kami, compound ba na lahat kami magkakapatid lang. Pati si Papa nandito rin. Dito lang din sa compound na to nakatira. At pagkatapos nga ng 48 years, ayan, mapupuno na natin yung pinggan. Tapos saglit na saglit mo lang kakainin. Ay napakatagal bago makuha yung laman. Share ko sa inyo kung paano namin yan lulutuin sa next video. At meron na nga tayo itong nakaready na gata. Ayan, kapatid ko yung mamimig. Sobrang napadami nga yung tubig guys. Tignan nyo naman. Pero at the end, maganda rin naman yung kinalabasan. So, bali, 2 niyog po yan na kinayod at pipigain natin. Tapos dito tayo sa labas magluluto para tipid tayo sa gasol. Mahal kasi ang gasol ngayon. Eh, meron din naman ditong mga bao. Kaya ayan, dito na lang tayo magluto. Nakikialam nga dito si Ella po. Tignan nyo naman. Ako po, puro usok nga tayo bago tayo matapos magluto. Dahil meron din dong sinisilaban ng mga dahon. Tapos dito tayo nagluluto sa kabila. Kaya talaga yung usok. Double kill talaga yung usok. Kabilaan. Buti nga at hindi maulan. Tayo hindi nababasa dito sa labas. At ayan, sobrang lakas na ng ating apoy dyan. And ready na tayo para magluto. Yun palang pili natin guys. Papakita ko sa inyo kung ano yung gagawin natin para mas mabilis matanggal yung balat. So ito, linisin lang natin yung kawali na ating gagamitin para magluto. At nakikisaw-saw nga din tong isang batang to. Ewan ko ba hindi yata nasasaktan sa mata niya yung usok ng mga kahoy. Sabi ko nga ay tumulong na lang sa pagbabalat. Ito yung ginawa natin guys dun sa pili. Nilabon muna. Kumbaga pinakuluan ng saglit para mas mabilis natin matanggal yung kanyang balat. Pag kasi minano-mano mo yan na hindi pa nilagyan ng mainit na tubig or pinakuluan, ako po ang tagal bago matanggal yung balat niya tapos sumasama din yung laman. Pero kapag nilabon mo muna bago mo siya tanggalan ng balat ay mas mabilis siyang matatanggal katulad ng ginagawa namin ngayon. At dahil nga sobrang lakas na ng apoy natin dito ay simulan na natin magluto. So ilalagay lang natin dito yung ating kakanggata. Papakuluin lang muna natin yan maigi guys. Tapos ire-ready na rin natin itong lahat ng mga pili na ko ang
bagal ng katulong ko anong oras. Kaya kami matatapos dito. Meron din pala tayo dyan gagamitin guys, yung minatamis na bao sa Tagalog. Sa Bicol naman ang tawag doon ay sangkaka. Bali pa kuluin lang muna natin itong ating gata bago natin ilalagay yung matamis na bao. Anong tawag sa inyo ng ganito guys? Bago po yan ilagay ay kailangan natin niyang i-slice ng maliliit para mas mabilis siyang matunaw. Huwag niyong ilalagay na isang buong ganyan. Ako po, ang tagal niyan. Baka ubos na yung gata mo, hindi pa tunaw itong sangkaka. Gawa nga ito sa tubo, yung asukal ng tubo. Sarap din yan guys, papakin. Ako, inuulam namin yan. Yung sangkaka na yun na bilog ay ang tamis kasi. Hindi na nga kami matapos-tapos dito sa ginagawa namin. Diyos ko po, ang bagal talaga ng katulong ko. Pagkatapos nga niyang balatan ay kailangan din po natin yun i-slice ng maliliit para dumami dahil napakadami po namin kakain. So ito naman si Papa ay in-slice na rin ng maliliit itong ating sangkaka. Ang bata pa nga kami ay sarap na sarap kami dito guys dahil yan nga ay pang ulam na sa amin noon. Dahil hindi pa naman uso noon yung mga sliced bread, malalayo ang mga bilihan. So kanin lang talaga yung nandyan, kaya yan lang talaga yung ginakain namin kasama ito. Pero ngayon dahil nga kaliwat kanan na yung mga tindahan, malapit lang, so makakabili tayo ng mga tinapay, mabilis lang, pangpalaman na agad. Sobrang sarap talaga nito guys, papakin. Sino na nakatikim sa inyo dyan sa mga taga dito sa Bicol? Kahit nga si Papa ay pumapapak rin. Sabi ko, naku, hinay-hinay pa ka, kay magka-diabetes naman. So, ito na nga yung ating gata ay kulong-kulo na. Huwag nyo palang tigilan ng paghahalo kasi mamumuo siya guys. Dapat lagi pong hinahalo. Tiis lang talaga dahil sobrang init po niya. Sunog talaga kung sunog. After nga ng pagkukulo-kulo niya ay ilalagay na natin itong sangkaka. Hayaan lang din natin yan na matunaw pa. Pag nakita natin na tunaw na at lumalapot-lapot na, saka po natin ilalagay yung pili. Tapos pakukuluan ulit ng pakukuluan. Madami talagang proseso ito guys. Kaya siguro medyo mahal din kapag bumibili ka ng santan. Ayun, yun yung tawag dito guys. Santan or pili jam na may sangkaka. Basta santan ito sa Bicol. Nababalot nga yan ng daon ng saging kaya pinagtatanggal din namin yung iba kasi lumulutang dito. Ang dami pang mga tira-tirang dahon. So, grabe na yung amoy niya guys. Sobrang sarap na. Pwede rin siguro itong ipang negosyo natin no, kapag marami tayong nakuhang pili. So, meanwhile, kumuha muna yung kapatid ko ng fresh buko. Diyan lang sa likod bahay. Ayan, inom muna tayo ng buko. Sobrang sarap nito. At sa haba-haba nga ng oras na pagkukulo nito ay ilagay na natin yung mga hiniwa-hiwa pa natin na pili ng mas maliliit para nga lahat tayo ay makatikim dito sa barangay. Talagang barangay, dito sa aming compound na lahat kami ay magkakapatid, magkakatabi lang ng bahay. So, ayan, papakuluin ulit natin yan. Medyo mga pa siguro 1 hour pa bago pa yan matapos. Basta dapat is lumapot siya para pag lumamig, ayun, mas masarap yun guys. Pag ganito kasi hindi pa masyado So matagal-tagal pa yan, marami-rami pang bao ang kakainin. Pero worth it talaga yan guys kapag naluto na, sabi ko sa inyo. Ang sarap-sarap. Siram? Siram boy? Alam. Siram. Ali! Thumbs up Ila, pa, siram. thumbs up. Masiram. Naman ka mukha tamalinig ako lingana. Oh, relayas da, relayas. Ram. Nagkakagulo na sila dyan. Ang vlog mo dyan, may part 2, part 2. Naubos mo sa sarong Part 1 suba ko nagtitilad. Vlog may part 1, part 2. Iyo, sige daw, tayo pa sa gilid. Si Ram sana. Nakikigaya itong isa. Matibay nga ni. Ay. Sa gilid, ta. Ay, gusto ko na daw magtaka. Ramon di! Wala, tao to pata! Ha? Nasi Ramon niyo. Iyo, ini nga nasa gilid ang mga si Ramon.